Sa CIDG operation na aming sinundan, may pangalawang grupo na pumupwesto sa likod ng bahay. Isa sa nakabantay sa posibleng backdoor entrapment, ang civilian agent ng CIDG na si James Bond. Nung dumating tayo sa area para dun sa subject natin, nagkaroon tayo ng dalawang grupo. Yung isa pumasok sa harapan at kami ay doon sa bandang likuran kasi mayroong pintuan sa likod. At doon kami nag-abang. Kung hindi tayo nakarating sa likuran at doon pumuesto, maaaring hindi natin nahuli ang subject dahil nagtangka siyang lumabas sa bandang likod. Nung makita na may mga tao doon, nandoon nga kami. Ayun, at bumalik siya. Doon na siya na sapote ng isang grupo sa harapan. Nang sa sumailalim ng suspect sa fingerprinting, tapos na rin ang trabaho ni James Bond. Ito na sinasabi ko na masarap, mahirap. At ito, pagkatapos mong ma-solve ang isang operation, ando na yung parang masarap na naman at isang kaso na naman ang natulungan natin. Nung bata pa talaga ako, ang gusto ko ay maging miyembro ng PNP or AFP. Hindi nasunod dahil nung gumraduate ako ng elementary, pinasok ako ng mga magulang ko sa isang religious school. Actually po, kanyan seminaryo at hindi rin ako nakapagpari. At ang nangyari, nakapag-asawa rin talaga. Hindi man natuloy sa pagpapari si James Bond, na ipagpatuloy pa rin niya ang pagsugpo sa mga demonyo. Kasi ganito, nagkasala sila sa kapwa natin. Parang yung paghahanap sa kanila, pagtulong ko sa grupo, ay para sa akin, isang calling na nakakatulong ako dahil may mga taong naghahanap din ng hustisya para sa mga tao na mahal nila sa buhay na nawala, di ba? Kaya nagdesisyon si James Bond na maging kasapi ng volunteer agents ng CIDG. Mayroon tayong programa diyan sa pangkalahatan na mag-recruit ng aming mga ahente na makakatulong sa pagresolba ng krimen, sa paghuli ng mga wanted sa kanayunan at kabundukan. Hindi regular ang pag-report ni James Bond sa CIDG. Hindi kasi ito may tuturing na regular na hanap buhay. Pero sa tuwing may pusakal na nasasakote, ang patong sa ulo, mapapasa kanya. Nung ma-involve ako sa mga ganitong aksyon na trabaho, hindi ako naghangad ng magkaroon ako ng extra income. Nung malaman ko lang na mayroon palang sa isang trabaho namin, yung isang tao na nakilala ko at na-identify ko na mayroon siyang kaso na kaukulang binigay ang gobyerno na reward. Noong isang taon, tumataginting na 300,000 piso ang nakuhang pabuya ni James Bond. Nung may bigay sa atin ng gobyerno, may bigay sa akin ng gobyerno yung reward na sinasabi, yung unang-una na ibigay ko sa pamilya ko sa pamamagitan ng sa edukasyon ng mga anak ko kasi kailangan kong mag-invest kagad. Malaking tulong yun kasi yung natanggap kong reward, nung na-ruling namin, isa na ito sa mga interest ng yung kapital kasi nanggaling sa reward. Ay nag-ruling kami ng mga paninda, nakapag-ipon-ipon. Ito na yung inuunti-unti ko sa pagpapagawa nitong bahay namin dito. Bukas daw ang himpilan ng CIDG sa sinumang nais maging bahagi ng kampanya laban krimen. Kailangan ay good citizen siya sa kanyang barangay. Ang lahat ng clearance mayroon siya, may NBI, may court clearance, wala siyang kaso at yung kanyang karakter. Yan ay ina-accept namin. Asset ang kadalasang tawag sa kanila. Bata ng parak, runner ng kabo. Pero sila rin ang binalsagang mga bounty hunters. Pero ako sa sarili ko lang, hindi ko pinagmamalaki yun. Actually, siyempre, may matutuwa, may masasaktan. Kasi hindi nila alam na akala nila ikaw kakampi. Yung pala, ikaw ay isa sa mga maghuhuli, magtuturo sa kanila na ikaw ang hinahanap ng batas. Sa tuwing may bagong paskil ng mga mukha ng demonyo,
Simula na naman ang paghahanap ni James Bond. Pero dahil may sungay ang kalaban, iba yung ingat ang lagi niyang isnaalang-alang. Normal lang sa atin, lalo na ako, isang civilian lang ako, na kabahan ka kasi ano man may mangyari, lalo na kung magkaroon ng barilan. Siyempre, iisipin mo yung kaligtasan mo. Kapag may mangyari sa'yo, ano ba ang mangyayari sa pamilya mo? Sa trabahong ito, maliwanag na hindi lang sarili mo ang isusubo sa impyerno, pati buhay ng mga mahal mo. Ang kaba, hindi lang sa sarili, kundi sa buong pamilya. Kasi pwede nilang balikan ang isa sa mga miyembro ng pamilya ko once na makita nila kung sino ang nagturo sa kanila. Marami ng cases kasi doon nga nalalabanan kanila, doon na mumurahin kanila, doon na pagbabantaan kanila na sabi pag kami nakalabas, nakalaya, babalikan ka namin. Parang ganun, normal na yun talagang. Bago pa man kasi nabigyang ginhawa ang pamilya niya, Kapag iba yung tiyaga rin ang pinuhunan niya. actually yung sa case na yun, nahirapan talaga ako. Almost to 20 years na kasi kukonfirm ko pa yung mukha kasi may edad na siya nung mangyari yung kaso. Medyo iba pa yung katawan niya, nagbago na within 20 years, iba na yung physical appearance. Kalahating taon ang ginugol ni James Bond para matunto ng suspect. Sa ganun katagal, ang sagot muna sa kanila ang mga parak. Mga halimbawa, mga pamasahe mo, konting pang-load, pang-merienda, mga ganun lang. Hindi naman kami nagde-demand. Kaya nga kasi sinasabi naging parang voluntary commitment ko na lang yun sa kanila. Kasi doon ko na, parang na-feel ko na sa pamamagitan nun, parang yung mga na pangarap ko noon na hindi ko nagawa, na-execute ko ngayon sa ganung pagtulong. Susunod, ang maliligayang araw ni Mang Judas mula sa 10 taong pagtatago sa Palawan. Natuldo ka na rin. Ang alam ko lang na sa katagalan, mawala na. Hindi pala, doon lang pala nakatago ang demanda. Sa magbabalik ng Under Special Investigation.